Ito na pala yung aming napakasimple na reception o di ba walang masyadong pagganap dyan o mga abubot na nilagay. Kasi kadalasan naman talaga kapag may event dito sa aming lugar is hindi sila magarbo sa mga decoration. Meron pala kaming 4 na servings ng aming pagkain at yung aming pinakahuli is yung aming cake. Sad to say nga lang is wala akong video ng aming napakagandang cake. Kunti rin pala yung mga nakuha kong clips sa mga kaganapan namin dito sa reception kasi grabe na talaga yung aking pagkuda tapos sa mga oras na yan is grabe na rin yung aking gutom kaya kumain muna ako. Meron din pala kaming ginawa na photo booth at grabe yung pagka-enjoy ng aming mga bisita doon kasi automatic na siya na nagpe-print. Bali, naka 2 serves na yata dyan ng pagkain, tapos sumayaw na kami together with our ninang at ninong. Maraming nagtataka kung bakit daw sa bahay namin is walang madaming pagkain na inihahanda. Dito kasi magkaiba, unlike dyan sa Philippines na kapag may mga party, di ba maraming pagkain sa bahay. Dito yung paggarbuhan ng pagkain is dito sa reception. Kaya bawi ka na lang sa reception kapag ikaw ay gutom na gutom sa bahay. Kasi dito talaga ginaganap yung madaming pagkain. Kapag binyag ng mga bata dito, kadalasan meron talaga silang kinukuha na 3 ferry. Sa amin, 3 ferry yung kinuha namin tapos isang black ferry. The problem is, hindi ako nakapag-video sa kanya pero ang saya ng black ferry kasi para siyang joker na ferry. Then after na magsalita at sumayaw yung mga ferry, sumayaw na rin si Indayana kasama yung kanyang tatay at yung aming mga bisita. Yung music pala na sinasayaw namin dyan is yung Romanian music na kadalasan talaga yan yung tinutugtog kapag may mga party dito. Sa pamilya ng aking asawa, marami talaga silang mga tradisyon at pamahiin na sinusunod at first time ko rin naranasan. Mostly pala ng mga bride na kinakasal sa Orthodox is hindi talaga sila nagpapalit ng kanilang wedding gown. Kailangan nilang tapusin yung party, tapos ay pwede na silang magpalit ng kanilang wedding gown. Sa puntong ito is kakantahan ako ng aking asawa, kaya ilaban mo yan, Romania! Deci, I can say some words. Da? You want in English? Eu vou limba engleză. Pe engleză? Română. Român. Se jură că nu fură, am prins gura ta, gura, domnule. Oh, diba? Ang ganda ng boses ng aking asawa. Yung kinanta niya pala na kanta is ginawa niya lang yan on the spot para naman kantahan ako. O diba, sino ba naman ang hindi kiligin sa ginawa ng aking asawa tapos yung aming mga bisita is naghiyawan kasi nga first time nilang narinig na kumanta yung aking asawa. Kung mapapansin ninyo is wala akong suot na sandals dyan kasi meron silang pamahiin at tradisyon na during at the middle of the night is kinikidnap nila yung wife, dinadala doon sa labas, tapos kinukuha yung isang sandals para ipakita sa husband. Tapos pag-negotiate sila kung ano ba yung kayang ibigay ng husband para maibalik yung kanyang wife. Parang Cinderella yung kanyang peg. Meron na naman silang another tradition na dapat pala yung bata is paliguan muna bago iuwi sa bahay. This is the first time na ma-experience ko yung mga ganitong kaganapan kasi mostly sa mga inaatinan naming party, especially binyag, is hindi ko naranasan yung ganitong kaganapan tulad nito kay Indayana. Mostly ng aming mga bisita na babae ay naging saksi sa pagpapaligo kay Indayana. Bawal na bawal pala akong tumulong sa pagpapalit at pagpapaligo sa aking anak. Kahit nung nasa simbahan kami, yung nagpapalit talaga sa kanya is yung aming maninay. Siya lang yung may karapatan na magpalit at magpapaligo sa kanya. Mabilis lang naman yung pagpapaligo kay Indayana. Then after nun is naglagay na isa-isa yung mga nakasaksi sa pagpaligo kay Indayana ng pera dyan sa kanyang bathtub.